Oh, take two, Kat. Pangalan? Lucia. Oh, si Ma'am Lucia. Isang OFW din. Anong bansa po ang narating natin? Sa Macau at saka sa mainland China. Ayun o. So, sanay siyang Ni hao. Ayun o. Ni hao much. Ma'am, natatandaan po ba paano ka nakarating ng ano ba? Una, Macau or China? Macau. Paano ka po nakarating doon? First, nagtatrabaho ako sa Citibank before. Travel ako ng travel, nagbibiyahe sa gabi, maaga, early in the morning. Kaya yung kapatid ko, nag-worry no, na baka madisgrasya or what. And then, hindi rin kasi enough yung kita doon sa pagiging isang credit card processor. So, nasa department ako ng credit card processing. So, nag-abroad ako dahil sa tulong ng kapatid ko, bunso naming kapatid. It happened po na nandun siya. At the same time, yung pinsan ko din nandun din. So, sila po yung nag-invite sa akin. So, ang nangyari is nag-visit ka, tama ba? No, directly in-invite niya ako. So, through invitation, so legal yung visa, tama ma? Invite at the same time kasi yung visa kasi din open kasi yan. So they are giving you 10 days and then mag-exit ka. But then nung pumunta kasi ako doon, ina-apply ako agad ng kapatid ng kanyang amo before. And then hindi ako nagtagal kasi nakaranas din tayo ng pang-aabuso. But thank God dahil meron pa ako nakilala na taga Nueva, no. Somewhere part of Bicol ba? Or nakalimutan ko na. Sa tagal lang kasi ganyan. Nalimutan ko na, but they are Christian din sila. In-invite nila ako sa church nila and then suddenly in-introduce ako sa bago kong amo wherein naging offline tutor ng kanilang anak. And yes, doon ako and then sa kanahilan and then gusto ko din na maiba naman ang environment dahil iwas ng toxic. So, doon ako napunta naman sa mainland China. Ayun. So, gaano po kayo katagal sa mainland China, ma'am? A year lang. Sa Macau lang is 1 to 2 years. Tapos sa China, sa mainland? Isang taon lang. Isang taon lang din. So, almost 3 years, ma'am, total? Yeah. Matagal na rin po yun being an OFW, matagal na po yung 3 years and malayo ka sa pamilya mo, sa loved ones, so napakahirap po. Ma'am, ano maipapayo mo sa mga gustong mag-abroad? Alam mo, ang pag-abroad, it's too risky. Andun lang kasi yung time na in need talaga kasi nga hindi po sapat yung kita dito sa Pilipinas. Yun lang po ang kanilang getaway para makahanap ng mas magandang kita. And so sa mga mag-a-abroad, kailangan pag-iisipan mong maigi, kailangan handa ka dahil i-give up mo yung family mo versus yung money, career, and family. So pipiliin mo talaga doon kung ano ba ang mas nauuna gusto mong mabuhayin ang pamilya mo. Yun yung talagang risk ng pag-abroad. So sa mga mag-abroad, kailangan talaga malakas ang loob mo dahil sa akin tinamaan po ako ng depression doon to that na talagang nag-suicide po ako and thank God. Oo, doon po ako first na tinamaan ng yung meron kang naririnig na nag-uutos sa'yo kung anong gagawin mo, tumalon ka sa building, tumakbo ka. So talagang nagdidilim talaga yung paningin ko. Naririnig ko talaga yung boses. Ay, grabe si ma'am. Uy, Baguio Vlog, subscribe kayo ha. Yun po kasi yung effect ng tao sa paligid mo, mga toxic. Pag nakikita kasi kanila na medyo gumaganda yung yan na, babatuin kanila sa likod, no? Backstab sila sa'yo. But in the end, nahanap ko naman ang Panginoon kahit nagkaganon na nagkasala ako. Every time na nagpre-pray ako, I ask for forgiveness kasi napakalaking kasalanan po yung pagkikita sa buhay. Hindi po biro yung ikaw po ay makakaranas ng suicidal tendencies. Nagkataon po kasi na meron po akong previous na trauma. Yun po yung isang naging dahilan at hindi ko po nakukontrol yan. I have that. Hindi ko po talaga ginusto. But then at times na nandyan yung trigger, nandyan yung trauma, nandyan yung pressure. Doon po yung talagang time na, alam mo yun, yung hindi mo talaga ginugusto. Pero dahil nga sa utos ng, yung demonyo na umaatake sa'yo, yun po, yun. Kaya kailangan talaga is malakas talaga yung fighting spirit mo at kapit talaga sa Panginoon. Kasi sa abroad, kung hindi mo talaga alam ang ginagawa mo sa buhay, madali po kayong mawala sa iyo
yung goal. Kung ang goal mo is mabigyan ng magandang pangarap, magandang pamumuhay ang pamilya mo, well, go to stick to the plan, go stick with your goal. Huwag po kayong magpariwara kagaya. Kasi marami pong mga temptations sa abroad. Ay, hindi po biro yung mawala ka sa pamilya mo. Lapit ka ng konti. December 7 recording date here sa BTC Garden, sa Rose Garden, BTC Garden. Siyempre kasama natin ang isang OFW din, si Ma'am. Ako? Oo, ano pangalan mo, Ma'am? Cordilleran Daily. Ngayon, yun eh, pangalan mo na. Take to cut. Pangalan?